May hindi kapani-paniwalang nangyayari sa loob ng Kremlin. Ang pader ng katahimikan ay sa wakas nababasag na. Sa loob ng maraming taon, inakala natin na lahat ng nasa paligid ni Putin ay masyadong natatakot para magsabi ng totoo. Kinumpirma ng mga ulat na sinasabi na ng ilang matataas na opisyal na ang digmaan ay isang misyon ng pagpapakamatay kay Putin. Hindi espiya ng kanluran o leader ng oposisyon ang nangunguna sa panawagang ito, kundi si Dmitry Kozak, mahigit 30 taon ng abogado at pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Putin ang taong ito. Siya lang ang naglakas loob tumingin kay Putin at sabihing simula't simula pa, bigong estratehiya ang pananakop. Sa katunayan, alam natin na si Kozak ay talagang nakipagkasundo para sa isang lihim na kasunduan sa kapayapaan na sana'y nagbigay kay Putin ng lahat ng gusto niya nang hindi nagpaputok ng kahit isang bala. Alam na natin na si Kazak ay pumayag sa isang lihim na kasunduan sa kapayapaan na magbibigay kay Putin ng gusto niya ng walang putukan. Pero hindi siya pinansin ni Putin at ang naging resulta, 12 milyong nasawi sa panig ng Russia at isang ekonomiyang pinipilit lang manatiling buo gamit ang duct tape at panunupil. Ang militar ng Russia ay naging katatawanan na ngayon sa harap ng buong mundo. At maging ang mga Russian military blogger ay hayagang pinag-uusapan ang kabiguang ito. Pakinggan mo mismo. Pero maniwala ka, ang ating tropa, Ang ating mga tropa ay sobrang pagod na, lupaypay at ubos na ang lakas. Alam ng lahat doon na totoo yan. Iyan ang dahilan kung bakit, dahil sa maling calculation, napunta tayo sa sitwasyong ito. Sa ganitong kaso, halimbawa, pupunta tayo sa Zaporizhia. Naiisip mo ba kung paano ang labanan sa lungsod na may 1 milyong tao? Maaring maging libingan ito ng mga armadong puwersa ng Federation ng Russia. Balikan mo ang Grozny o bago pa iyon, ang Vukovar noong 71 o Stalingrad noong 42. Alam nyo na ang itsura ng labanan sa lungsod. At maingay. Dito tayo dadalhin sa opisyal ng Kremlin na si Dmitry Kozak. Kasama na niya si Putin mula dekada 90. Noong deputy pa lang si Putin sa St. Petersburg. Habang umaangat si Putin sa politika ng Russia, laging kasama niya si Kozak, nakilala bilang legal fixer niya. Sa isang pagkakataon, naging Deputy Prime Minister siya ng Russia. At higit pa roon, siya ang naging point man. Sino ang namahala sa pagsasama ng Crimea sa Russia matapos itong aneksahin ni Putin noong 2014. Sinasabi ko ito para malinawan kayo na ang taong ito ay hindi basta pro-Western o matagal ng galit kay Putin. Ang taong ito ay nasa panig ni Putin sa lahat ng ginawa ni Putin. Kabilang na ang pag-aneksa sa Crimea. Pero ang ganap na pananakop sa Ukraine ay sobra na, kahit para kay Kozak. Ayon sa bagong ulat na ito, handa siyang maaresto o kahit mabaril para lang tumindig laban sa digmaang ito. Simple lang ang dahilan niya. Ayaw niyang malubog ang Russia sa isang digmaan laban sa Ukraine. At kaya, simula pa lang ng digmaang ito, ay tutol na siya rito. Ilang araw bago i-anunsyo ang pananakop, direktang nakipag-ugnayan si Kozak kay Pangulong Zelensky at nagkasundo sa isang lihim na kasunduang kapayapaan na magbibigay kay Putin ng lahat ng gusto niya. Pero nang ipinakita niya ito kay Putin, tumanggi ito dahil hindi kapayapaan ang pakay ni Putin. Ang gusto ni Putin ay ang lubos na pagsuko ng Ukraine. Sa isang mainit na pagtatalo, sinabi ni Kozak na hindi niya maintindihan ang layunin ng pananakop na ito. Lahat ito ay nangyari noong Pebrero 25, 2022 isang araw matapos magsimula ang pananakop. Binalaan niya si Putin na kapag di agad natapos ang digmaan, mapipilitang sumali sa NATO ang Sweden at Finland. At hulaan mo, sa pagbabalik tanaw, alam natin na tama siya ngayon. Sa kabila nito, bahagi pa rin si Kozak ng inner circle ng Kremlin at patuloy niyang hinihikayat si Putin na makipagkasundo para sa kapayapaan. Pero matigas si Putin na gusto niya ng lubos na pagsuko ng Ukraine. Ngayon, ipinapakita lang nito na hindi basta-basta ang taong ito. Dahil kung sino mang tumutol sa digmaang ito ay malamang nagpakamatay na ng 13 beses sa likod. Bahagi pa rin siya ng politikal na bilog sa Russia, kabilang sa Kremlin, at madalas nakikipagkita kay Putin. Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi nabawasan ng malaki ang kanyang papel. Sa katunayan, marami sa kanyang mga responsibilidad ay nailipat na sa mga taong mas pabor sa digmaang ito. Pero kahit ganoon, hindi pa rin siya tinanggal. Nakikipagkita pa rin siya kay Putin.
pero hindi na kasing dalas ng dati. At sa mga pagpupulong na ito, patuloy pa rin siyang nagtatanong kung ano ang dahilan para ipagpatuloy pa ang digmaan. Ngayon, hindi lang si Kozak ang nagsasalita laban sa digmaan. Gayunpaman, nagkaroon tayo ng dating punong ministro ng Rusya na naglingkod mula 2,000 hanggang 2,004. Alam ng mga nakakakilala sa kasaysayan ni Putin na siya ang presidente noon. Kaya ang punong ministro ay kabilang din sa parehong administrasyon. Ngayon, ang parehong tao, si Mikhail Krasnavo, ay hayagang nagsasalita laban sa pananakop na ito at sumusuporta sa Ukraine. Pakinggan nyo ang sinabi niya. Ang tunay niyang layunin ay tapusin ang digmaan sa loob ng 4 na taon sa White House, hindi ang kinabukasan ng Ukraine o seguridad ng Europa. Iniisip ng mga leader ng Europa, pati ng mga mamamayan at pamunuan ng Ukraine, ang kanilang kinabukasan. At ang sistemang pangseguridad sa Europa na winasak ni Putin, Nag-aalala sila sa kinabukasan at seguridad sa Europa na sinira ni Putin. kaya hindi sila handa para sa anumang pagsuko at lalong hindi para baguhin ang mga hangganan sa pamamagitan ng dahas dahil ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi maganda itong sabihin. Magdudulot ito ng mga bagong sigalot hindi lang sa pagitan ng Russia at Ukraine kundi pati na rin ng mga bagong sigalot sa Europa. Hindi ito katanggap-tanggap sa hindi malamang dahilan. Hindi ito masyadong sineseryoso sa Amerika, hindi malinaw kung bakit. Ayon sa Europa, pareho raw may sala ang dalawang panig kaya dapat silang magkasundo sa pamamagitan ng konsesyon mula sa bawat isa. Criminal siya ng digmaan at may tribunal na tayo. Ang tribunal laban sa aggression ay ang pinakamabigat na legal na pananagutan na umiiral. Bukod pa sa mga krimen sa digmaan at mga krimen laban sa sangkatauhan. Tinawag ng mga leader sa Europa si Putin na kriminal sa digmaan. At sabi ni Trump, paglapitin pa natin sila at bigyan siya ng insentibo. Sabi nila, paano mo siya bibigyan ng insentibo? Sabi ko, paano mo gagantimpalaan ang hindi pagpaparusa? Ano ang kasalanan ng Ukraine? Anong concession ang dapat gawin? Dapat tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili nitong pangangailangan. Protektahan ang sarili niya. Ngayon para kay Putin, hindi talaga ito mahalaga. Dahil pinalibutan niya ang sarili niya ng mga taong oo lang ng oo. Ang mga general sa paligid niya ay patuloy na sinasabi sa kanya na makakamit ang bawat layunin ng digmaang ito. Ayon sa mga ekonomista sa paligid niya, kahit may parusa mula kanluran, mas tatagal ang ekonomiya ng Russia kaysa Ukraine. Agad pinapalitan ng sino mang magtanong sa desisyon ni Putin. Ayon kay Putin, ito ang dahilan kung bakit Europa, hindi Russia, ang bumabagsak kamakailan. Sinabi ni Putin na nais ng mga bansang Europeo na pabagsakin ang Russia at siya. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para talunin ang masamang kapangyarihang Europeo na ito. Pakinggan ninyo. Sinasabi niya ang mga komentong ito sa publiko. Kaagad pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Soviet, para sa amin, parang mabilis kaming magiging miyembro ng tinatawag na sibilisadong pamilya ng mga bansang Europeo, ng sibilisadong kanluraning mundo sa pangkalahatan. Ngayon, gayunpaman, lumalabas na wala talagang sibilisasyon doon, puro lantad na pagkabulok lamang. Pero hindi iyon ang mahalaga. Siya mismo. Noong panahong iyon, mukhang maganda iyon, at naniwala kami na magiging ganap at pantay kaming bahagi ng pamilyang iyon. Walang ganong nangyari. Naintindihan mo ba ang punto? Walang ganong nangyari. Walang pagkakapantay-pantay. Hindi kami naging pantay na bahagi ng pamilyang iyon. Sa kabaligtaran, patuloy na pinipilit ang Rusya mula sa lahat ng panig at lalo pang tumitindi. Halos lahat ng may kinalaman sa Rusya ay pinagpapasyahan mula sa posisyon ng lakas. Tinapik nila kami sa balikat at inimbita sa iba't ibang okasyon. Pero pagdating sa Rusya, ipinilit ng kanluran ang kanilang mga interes gamit mismo ang puwersa. Kailangan niya para sa sarili niya. Kaya kahit ang mga propagandista ng Rusya ay lantaran nang nagsasalita tungkol sa pag-atake sa Ukraine tuwing may pagkakataon, hayagan nilang tinatalakay ang panghihimasok sa eleksyon sa Europa para mailuklok ang pro-Russia na leader. Dahil para sa kanila, ang European Union ay isang satanikong unyon. Narito ang isang clip mula sa telebisyon ng Rusya. Pakinggan ninyo. Sunod, magsisimula na ang eleksyon sa mga pangunahing bansa at sigurado akong makikilahok sina Trump at Musk sa lahat ng ito. Marami sa mga puwersang ito ay dati, kung hindi maka-Rusya, ay may simpatya pa rin.
Marami sa kanila ang unang nakarinig tungkol sa multipolar na mundo, tradisyon, kasaysayan, sibilisasyon at kultura mula sa Pangulong Ruso, hindi sa Pangulo ng United States. Mahalaga na sa prosesong ito, hindi lang tayo mga manonood na nagtatanong kung bakit wala tayong napapala. Kung may apoy sila, dapat tayong magbuhos ng langis dito, magdala ng gasolina. Kung may makita tayong mga sulyap ng apoy saan man, dapat natin itong sindihan. Tulungan natin silang buwagin ang Satanikong Unyon dahil ito ang pinakamalaking banta mula sa kanluran ngayon. Doon banta para sa atin mula sa kanluran sa kasalukuyan. Ngayon sa totoo lang, ang Rusya ang nagkakawatak-watak. Ang panunupil sa loob ng bansa ay pinakamatindi mula pa noong panahon ni Stalin. Maraming tao ang hinuhuli sa pinakamataas na bilang sa kasaysayan. At hinuhuli sila kahit dahil lang sa pagsasalita tungkol sa gobyerno, kahit dahil lang sa pagbabahagi ng kanilang opinyon. Tinatatakan silang mga dayuhang ahente o traidor ng Estado, kahit dahil lang sa pagtutol sa digmaan o pagtatanong bakit naglalaban ang mga Ruso at Ukranyano. Sa totoo lang, sa lahat ng panahon, itinuturing na magkakapatid ang mga Ukranyano. At ito ang dahilan kung bakit pinapuputol ni Putin ang internet sa kaliwat kanan. Kahit sa mga pangunahing lungsod sa St. Petersburg, naguulat ang mga residente ng pagkawala ng mobile internet bago ang mga summit ng Eurasian Economic Union at Commonwealth of Independent States, kung saan nagkita sina Putin, Lukashenko, at mga leader ng Gitnang Asya noong Disyembre 21 at 22. Ayon sa ulat, nawalan ng mobile internet sa sentro ng lungsod at hindi gumana ang banking app, delivery service, at messenger. Habang kontrolado ni Putin ang impormasyon, lalong tumataas ang pagkalugi ng Russia sa frontline. Umabot na sa 12 milyon ang naitalang lugi ng Russia sa Ukraine. Yan ay higit sa isa sa bawat lalaki sa buong bansa. Noong Nobyembre 2025, ikatlong sunod na buwan ng pagtaas ng nasawi, umabot sa 31,000 ang nawala. Noong Disyembre 17 lamang, nawalan ng 1,700 at 30 sundalo ang mga puwersa ng Rusya. Yan na ang pinakamataas sa matagal. Lumampas na ang bilang sa mga nasawi sa labanan ng United States sa buong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinakamalaki ang pagkawala sa mga lalaking 2050. Ang pinakakailangang demograpiko ng Rusya, mula 1,000 na S, mababa na sa replacement level ang fertility rate ng bansa at lumiit ang lakas paggawa. Kalahati ng mga voluntaryong napapatay ay higit 50 taong gulang, kadalasan mga lalaking naakit ng signing bonus para matulungan ang pamilya sa kahirapan. Ngayon, pagdating sa mga bonus na ito, hindi talaga natatanggap ng mga pamilya ang ipinangako sa kanila kapag namatay ang kanilang mahal sa buhay. May patunay kami dito. Kung makikita sa Russian social media, kaya nais ni Putin ipasara ang internet. Panoorin ninyo ang bagong labas na video na ito. Makikita rito ang pamilya na humihingi kay Putin ng perang ipinangako sa kanila matapos mapatay ang kanilang mga asawa. Kami, ang mga asawa at ina ng mga kalahok sa espesyal na operasyong militar, ay nais pong lumapit sa inyo, mahal na Vladimir Vladimirovich. Kami ay mga biktima ng walang konsensyang developer na site-stroy sa rehiyon ng Rostov. Ang situation ay nauwi sa ganito na kami ay naiwan na walang tahanan. Ang lahat ng pondo mula sa mortgage ay nailipat sa mga kontraktor na itinalaga ng Sberbank at Alpha Bank. Kami ay naiwan na walang tahanan at walang pera. Sa ngayon, nagbabayad kami ng napakalaking buwan ng hulog sa mortgage pero wala kaming natanggap, wala kaming bahay kahit isa. Mayroon lang kaming 30 taong mortgage. Nais naming hilingin sa inyo na siguraduhin na ang mga federal na autoridad ay direktang mga siwa sa aming sitwasyon. Maraming salamat ngayon. Hanggang dito na lang muna. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Kung di ka pa subscribed, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video, na nagpapakita ng maraming drone strike, kahit walang nasasaktang tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming uploads. Nitong nakaraang linggo, 4 na video namin ang demonetize. Ang pagpapakita ng mga drone strike o kahit footage
Magkita tayo sa susunod.